po mga kapatid. Magandang umaga po. Happy God first morning. Tayo po yung manalangin. Dakila po namin aming Ama na nasa mga langit. Panginoon, muli ay pinupuri po namin po kayo at pinapasalamatan sa isa naman pong napagandang umagang ibinigay po sa aming lahat. Muli kaming ginising, binigyan ng buhay at kalakasan. Panginoon, sa umagang ito, nais po namin kayong katagpuin sa isang espesyal na pagkakataon sa mga unang oras po ng aming pong umaga, Panginoon, na kami po sama-sama na lalapit po sa inyo, sasamba, magpupuri, at kahit saan man po kami naroon, Panginoon, ay amin po kayong nais na pasalamatan at muli katagpuin. Inig sa inyo po mga mensahe, mag-aral po ng inyong banal na salita. Panginoon, na naman pong oras po, mapakinggan ito ng mga kapatid po namin. Saan man punta ko sila naroon, ay masumpungan po sila sa maayos na kalagayan at makilala po nila ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong pagmamahal sa bawat isa sa amin at patuloy na tanggapin kayo bilang kanila pong tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Basbasan po ang mga mangunguna, ang mga magsisiganap at lahat po ng mga mag-join pa sa Zoom, sa Facebook, ay makinabang po sa aming pong gagawing God First Morning. Patawarin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagmamalabis upang ang aming pong paglilingkod at paglapit po sa inyo ay hindi katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Gusto po mga kapatid, happy God First Morning po sa inyo lahat. Amen. Happy God First Morning. First morning po sa ating mga kapatid dito sa Zoom. Morning po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay nasa Webes na January 29. Yan. So malapit na po tayo matapos sa isang buwan ng 2026. Welcome po kayo mga kapatid sa ating mga kapatid sa Facebook at sa Zoom. Bahagi po natin ang ating pong live para naman po mas marami pa ang mas makinabang po sa ating pong ginagawang daily spiritual empowerment. Yan, sa ating pong Zoom, 84 na po tayo. Ngayon pong umaga, sa pangalan po ni Pastor Mark Sarabia, ay ako po muli ang inyong lingkod, Edmund Sabio. At sa ating pong Bible reading, pangunahan po tayo ni Ma'am Janet Pepito. Nakita ko na po dito si Pastor Ranel. At sa reflection po pagkatapos nun ay pangunahan po tayo ng ating mga pastors, si Pastor Jerome Esquero at susundan po yan ni Pastor Seth Pablo. Pero wala po akong nakita, hindi ko pa nakita si Pastor Jerome. Hindi pa po yung pangalan niya. Ay pasok na lang po siya mamaya. Sa ating pong Bible reading, Jesus Wins naman po ay si Ma'am Jennifer Acadio, ang nangunguna po sa ating pong pagbabasa, bumibigay po ng reflection, ang kanyang evaluasyon. At mamaya po sa Council on Stewardship ay pangunahan po tayo ng ating pong Pastor Orlando Galiso. Sorry po. Sa ating pong Council on Stewardship ng may pamagat po na support foreign missions. Ayan po. So, yan po ang ating pong programa sa God First Morning po ngayong umaga. Okay po, ibigay na po natin ng pagkakataon para po kay Ma'am Janet Pepito para basahin ang 2 Samuel chapter 21. Okay, good morning po, Sir Edmund. Ay, tutubusin ka daw. Okay po, Pastor. Actually, nakita ko po yung message ni Ma'am Net Lazaro. Si Ate Net na magbabasa. Sige, pwede Ate Net. Sige po. Pastor Randall, pag wala po si Pastor Jerome Esquero, kayo po ang tutubos. Sige. Salamat po. Ma'am Net, okay po. Laging handa. Sige po, Ma'am Net. Thank you po. Thank you, Brother Edmond. Kasi message ako kagabi ni Sister Janet. Okay. Thank you, Ate Net. Ang atin pong babasahin ay mula po sa aklat na 2 Samuel,
chapter 21. Ang Gabaonita ay ipinaganti kay Saul. At nagkaroon ng kagutom sa kaarawan ni David na taon-taon sa 3 taon. At hinanap ni David ang mukha ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul at dahil sa kanyang salaring sangbahayan, sapagkat kanyang pinatay ang mga Gabaonita. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila, ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ng Israel, kundi sa nalabi sa mga Amoreo. At ang mga anak ng Israel ay nagsisumpa sa kanila at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kanyang sikap dahil nga sa mga anak ng Israel at Huda. At sinabi ni David sa mga Gabaonita, ano ang gagawin ko sa inyo? Ano ang itutubos ko upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? At sinabi ng mga Gabaonita sa kanya, hindi ka ba gaya ng pilak o ginto sa amin at kay Saul o sa kanyang sambahayan? Kahit sa amin ang pumatay ng sinumang tao sa Israel. At kanilang sinabi, ano ang inyong sasabihin na aking gagawin sa inyo? At kanilang sinabi sa hari, ang lalaki na pumupugnaw sa amin at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel, ay ibigay sa amin ang 7 sa kanyang mga anak at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul na pinili ng Panginoon. At sinabi ng hari, aking ibibigay sila. Ngunit ang hari ay nanghinayang kay Mephiboset na anak ni Jonathan na anak ni Saul dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. Ngunit kinuha ng hari ang 2 anak ni Rispa na anak ni Adja na kanyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephiboset at ang 5 anak ni Mikal na anak na babae ni Saul na kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai na Malahita. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibiniti nila sa bundok sa harap ng Panginoon. At nangabuwal ang 7 na magkakasama at sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pag-aani sa mga unang araw sa pasimula ng pag-aani ng Sebada. At kumuha si Rispa na anak ni Adja ng isang magaspang na kayong damit at inilatag niya sa ibabaw ng bato mula sa pasimula ng pag-aani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit. At hindi niya tiniis sa araw ng dapuan yaon ng mga ibon sa himpapawid o lapitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. At nasaysay kay David ang ginawa ni Rispa na anak ni Adja na babae ni Saul. At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at mga buto ni Jonathan na kanyang anak sa mga lalaki ng Jabes Galaad na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Bethsam na doon sila ibinitin ng mga Pilisteo ng araw na patayin ng mga Pilisteo si Saul sa Gilboa. At kanyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kanyang anak at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kanyang anak sa lupain ng Benjamin sa Sela, sa libingan ni Cis na kanyang ama. At kanilang tinupad yaong lahat na iniutos ng hari. At pagkatapos, ang Diyos ay nadalanginan dahil sa lupain. Ito yung pakikidigma laban sa Pilisteo sa verse 15. At ang mga Pilisteo ay nagkaroon ng pakikidigma ulit sa Israel. At si David ay lumusong ang kanyang mga lingkod na kasama niya at nangakipagbaka laban sa mga Pilisteo at si David ay napagod. At si Isbi Benob na sa mga anak ng higante na ang bigat ng sibat niya ay 300 sikong tanso na palibasay na bibikisan ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. Ngunit sinakluluhan siya ni Abisai na anak ni Salbia
at sinaktan ang Filisteo at pinatay niya. Nang magkagayon nagsisumpa sa kanya ang mga lalaki ni David na nagsabi, hindi ka nalalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. At nangyari pagkatapos nito na nagkaroon ulit ng pakikidigma sa mga Pilisteo sa Gob, na magkagayo sinaktan ni Hai na Husahita si Sapna sa mga anak ng higante. At nagkaroon ulit ng pakikidigma sa mga Pilisteo sa Gob at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare o Regim na Bethlehemita si Gulayat na Geteo na ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. At nagkaroon ulit ng pakikipagbaka sa Gath na doon may isang lalaking lubhang mataas na mayroon sa bawat kamay na 6 na daliri at sa bawat paa ay 6 na daliri na 24 sa bilang at siya ipinanganak din sa higante. At ng kanyang hamuni ng Israel ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang 4 na ito ay pinanganak sa higante sa Gath, nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David at ng kamay ng kanyang mga lingkod. Amen. Purihin ang ating pagbasa sa umagang ito. Amen. Ayan po. Maraming salamat, Ma'am Ines, sa pagbasa sa 2 Samuel chapter 21. Nakita po natin dito na nagkaroon po ng tagutom ng 3 taon. Ano kaya pinapakita dito, mga kapatid? Kahit matagal nang nawala si Saul ay meron pa rin tayong nakitang ganitong naging karanasan ng mga Israel, na pinapakita dito na ang Diyos ay Diyos ng hustisya at habag. May consequences ang mga naging kasalanan dati ni Saul. Ayan. So, bigay po natin muna ang pagkakataon kay, dito na po ba si Pastor Jerome? Ayun. Pastor Jerome, good morning. Happy God First Morning po. Ayan. Okay po. Salamat po, Pastor. Ayan, happy God First Morning po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pong naging sharing po ng ating Bible reading sa 2 Samuel 21. Na makikita natin doon na sa ating pong buhay bilang ako sa aking pong buhay or karanasan sa ating Panginoong Diyos, na talagang sometimes kapag may mga nangyayari po sa ating pong buhay na tila baga hindi natin naintindihan or sabihin nating mga challenges na ating pong nararanasan, ay katulad po sa 2 Samuel 21, sa unang part na ipinapakita ng ating Panginoong Diyos yung mga root, yung ugat ng problema, bakit po nangyayari sa atin yung mga bagay na sometimes hindi po natin naiintindihan. Once na pinagpe-pray po natin, na ipinapakita ng ating Panginoong Diyos yung mga naging consequence ng atin pong naging problema. Pinapakita muna niya yung dahilan bakit nangyayari ito sa ating pong buhay. Kaya sa reflection ko doon, na minsan bago alisin ng ating Panginoong Diyos yung mga problema na ating nararanasan, gusto niya muna na ipakita kung ano yung mga dapat na ituwid natin sa ating buhay. Katulad po ng karanasan. Sabi nga sa 2 Samuel 21 verse 1, sabi dito, dahil kay Saul at sa kanyang sambahayan na may sala ng dugo sapagkat kanyang pinatay ang mga Gibeonita. So ibig sabihin, pinakita talaga kay Saul yung mga dahilan bakit nangyayari sa kanya yung mga bagay na yon sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin, mga kapatid. At makikita rin natin dito yung katanungan ni David ay hindi bakit, sa 2 Samuel chapter 21 verse 2 and 3, kundi ano yung gagawin. Sometimes may mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, may mga calling tayo na nararanasan sa ating buhay. Gayahin natin si David na instead na nagtanong siya bakit
no? Bakit mo sa akin inuutos o bakit mo sa akin pinapagawa to? Kundi ang tanong ni David is, ano ang gagawin ko para? No? Ano ang gagawin ko? Yun ang tanong ni David. Instead na nagtatanong siya bakit, hindi siya nagrereklamo. Nagtanong siya kung ano yung gagawin ko once na ipinagawa sa atin ito ng ating Panginoon. Kaya po, pag tayo po ay kapag meron po tayong mga maling nagawa, no, handa ba tayong magtanong kung ano ba ang dapat nating gawin para maitama yung bagay na ito. At another thing po na nakikita ko po dito sa ating pong reading, na sa mata ng ating Panginoong Diyos, meron po talagang halaga yung buhay at hustisya, mga kapatid. Kaya let us be careful in terms of justice. Let us always be fair sa lahat ng bagay. Kasi pag nakita ng ating Panginoong Diyos na nanlalamang ka sa ibang tao, talagang hindi po yan papalampasin ng ating Panginoong Diyos. Kaya kasi pinapakita dito sa kwento ng 2 Samuel 21 sa unang part, no, na seryoso yung ating Panginoong Diyos pagdating po sa katarungan, no, lalo na kung halimbawa may pinatay or may dugong nawala at hindi po binabaliwala ng ating Panginoong Diyos. Actually, kahit maliit na kasalanan, hindi po binabaliwala ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, kapag dating po sa bagay na yan, dapat po nating harapin, no? Harapin ito ng parang may katapatan, pagkatakot, at paggalang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po ba yung nakikita natin dito? So another thing is dito po sa verse 10, kinuha ni Rizpa at hindi niya hinayaang dumapo ang mga ibon sa araw ni ang mga hayop sa gabi. So ipinapakita dito na nakikita ng ating Panginoong Diyos yung ating po mga pagdadalamhati. No? Makikita natin na yung mga ginagawa po natin sa ating pong buhay, mga pagtitiis po natin sa mga problema na ating nararanasan, hindi po yan pinapalampas ng ating Panginoong Diyos. Nakikita po ng ating Panginoong Diyos yung ating pong mga pain, mga pag-iyak, at hindi po niya yan nakakalimutan. At another thing, dito naman po sa pagdating naman po sa second part ng ating pong Bible reading, yung sa dito po sa makikita natin po na sometimes dito pa sa 2 Samuel chapter 21 verse 14, pagkatapos nito ay dininig ng Diyos ang panalangin para sa lupain. So nakikita ko po dito, mga kapatid, na once na patuloy tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos at patuloy tayong sabihin nating dumadalangin sa Kanya pagdating po sa ating po mga hinaing or sabihin nating mga problema na ating nararanasan, no? Darating talagang panahon na ating Panginoong Diyos ay gagawa ng pagsasaayos sa ating pong buhay. Kaya po, kung meron po tayong hinihintay na sagot mula sa ating Panginoong Diyos, tanungin muna natin yung ating po mga sarili. Ano ba yung dapat natin gawin pagdating po sa ganitong bagay? Dahil sometimes talaga hindi po natin may iwasan na magkakaroon po tayo ng problema. No? Magkakaroon po tayo ng pagkakasala sa ating Panginoong Diyos kahit po tayo ay mga tinawagan na. Ngunit huwag po tayo magrereklamo kapag dumating na po yung consequence. Kundi tanungin natin ang ating Panginoong Diyos, Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran, ano po yung akin pong dapat gawin? So yun po yung akin pong reflection sa ating pong Bible reading. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerome. Amen. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon naman po, maririnig po natin si Pastor Seth Pablo sa kanyang pong reflection para po sa 2 Samuel chapter 21. Pastor Seth, morning. Ayan. Good first morning. Nako, morning voice pa. Ayan, napakaganda po ng ating pong Bible reading for today. Sa akin po, siguro ang i-raise ko ay 3 points lang po. Una, gusto ko pong appreciate natin dito yung ginawa po ni David. Doon pa lang po sa verse 1, nakita po natin nung nagkaroon po ng famine. Actually po kaya po nagkaroon ng famine, sa Bible po kasi it is a symbol of God's judgment.
Pero hindi dahil sa kasalanan niya, kundi kasalanan ng previous leadership sa panahon ni Saul, na kung saan po ay yung oath o yung covenant na binuo between Israel and the Gibeonites ay kanya pong sinira. So kaya po nagkaroon po ng famine. So nung dumating po ito sa panahon ni David sa kanyang leadership, appreciate po natin ang kanyang unang ginawa. Sabi doon sa verse 1 pa lang, hinahanap niya ang mukha ng Panginoon. So mga kapatid, sa ating din pong pamumuhay, sa ating pong pagiging leader ng church, leader ng ating family, leader din ng ating mga sarili, darating po ang mga sitwasyon na parang hindi natin nga po maintindihan, kagaya po ni sinabi ni Pastor Jerome. May mga problema at pagsubok na darating po sa atin buhay. Harinawa matuto tayo sa ginawa ni David na hanapin muna natin ang mukha ng Panginoon. Kita natin dito inuna niyang isik ang kaalaman, ang karunungan ng Panginoon, kung ano ba ang solusyon. Hindi siya pumunta sa iba, hindi siya pumunta sa, katulad kay Saul, pumunta sa mga witch, sa kung saan-saan. Pero si David, ang sekreto niya, siya ay pumunta sa Panginoon para maghanap ng solusyon. So, yun po yung unang punto po rito, mga kapatid, na gusto ko pong maidiin. Hanapin natin ang Panginoon every time we are in great problems, tribulation, ang mga trial sa buhay natin. Let's seek God's face first at ituturo sa atin ng Panginoon ang mga solusyon. At pangalawa po, makikita natin dito yung kapalit ng pagkakamali ni Saul, no? Ang kapalit po nun, siyempre, buhay ng mga kamag-anakan niya. Yung mga binanggit doon na pangalan, 7 pangalan yun, no? Mga inosente sila. Hindi nila sana deserve na mamatay. Pero dahil that's the consequence, no? Yun yung kapalit ng pagkakamali ni Saul. Kaya sila po ay namatay. Parang binabalik po tayo sa nangyari po kay Jesus Christ, mga kapatid. Supposed to be, hindi si Jesus Christ ang mamamatay doon sa cross. Supposed to be, tayong lahat yung nakahang doon sa cross. Supposed to be, tayo ang nagsasuffer ng consequence ng mga kasalanan natin. But like doon sa story, yung kasalanan ni Saul, ang nagsuffer ay mga inosenteng tao. Like Jesus, nagsuffer siya kahit hindi siya ang nagkasala. Siya ang namatay. Siya ang nag-sacrifice para lamang matubos tayo sa consequence ng ating pong mga kasalanan. So, yun yung pangalawa, it reminds us ng ginawa ni Jesus Christ sa atin. And pangatlo po, yung pamamagitan, yung mediatory na ginagawa po ni David dito. So, it reminds us also yung mediation na ginagawa po ng ating Panginoon na talagang namagitan po si David na maitama, no? Maibalik tayo ulit sa tama. Ang bayan ng Israel ay nag-mediate si David na kailangan gawin natin ulit yung tama. Kailangan kung ano ang nararapat na gawin, yun yung ating gagawin. So, iyon po ang nangyari, mga kapatid. Ginawa lahat ni David ang lahat ng kanyang makakaya para ang bayan ng Israel ay muling maibalik sa tama, no, sa
sa kalooban po ng ating Panginoon. And we praise God dahil it also reflects yung mediation na ginagawa po ni Jesus Christ until now, na tayo po ay tinutulungan niyang maging tama sa harapan ng ating Diyos Ama upang sa gayon, mga kapatid, pag dumating po ang ating pong Panginoon, tayo po ay rapat-dapat at mamanahin po natin ang buhay na walang hanggan. So yun po yung aking pong naging reflection from this story. Amen. That first morning po. Amen. Amen, Pastor Seth. Maraming salamat sa 3 points, no? Sa ngayong umaga. Salamat po. Purihin po ang ating pong Panginoon. Itaas po ng kamay. May dalawa po tayong pastors karagdagan po, no? Bago po natin basahin ang mga bumabaha ng mga komento sa ating pong chat box. Pastor Seth Magas at susunod po ito ni Pastor Rudy Vargas. Magandang mga kapatid. God first, shalom morning. Sa chapter na ito mga kapatid, dito po natin makikita yung balance ng justice at mercy. Ang Diyos po ay hindi nagbubulag-bulagan sa kasalanan, pero handang ibalik yung pagpapala kapag may repentance, repair at reconciliation. Kaya nakita ko ang pinakamagandang aral dito sa chapter 21 mga kapatid. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi lang dumarating sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa pamamagitan ng pag-aayos ng mali. Hindi sapat ang reliyosong gawain kung may tinatapakan tao tayo. Hindi po sapat yung pagsamba kung may hindi na ituwid na kasalanan. Kaya nga kung ating po titignan yung chapter na ito, sa systematic kong teolohiya, ito po ay konektado sa konsepto ng shalom. Ang kabuuan ng kapayapaan at kaayusan ng Diyos ay hindi po babalik ang shalom hanggat may hindi nare-resolvang injustice, mga kapatid. Kaya nga, ito pong chapter na ito ay yung mensahe nito ay para sa ating panahon natin ngayon. Sa pamilya, simbahan, sa pamumuno ngayon, marami pong spiritual famine. Ano ba yung mga spiritual famine na naranasan natin ngayon, mga kapatid? Ito yung tuyong relasyon, tuyong panampalataya, tuyong ministeryo. Minsan ang sagot ay hindi dagdag na programa, kundi tapang na harapin ang nakaraan, yung nakaraang pagkakamali at ituwid ang nasaktan. Dahil dito mga kapatid, sa 2 Samuel po ng chapter 21 ay Diyos pa rin natin ngayon. Kung ang Diyos kung sa chapter 2 ng Daniel 21, Diyos nila noon, ako po'y naniniwala, yung Diyos nila noon ay Diyos pa rin natin ngayon. Diyos na nakaririnig ng panalangin, Diyos na nananawagan ng katarungan, Diyos na nagbabalik ng ulan, ng biyaya kapag ang katotohanan po ay ating hinaharap. Kaya nga, ang pinakabuod ng chapter nito na nakita na ang 2 Samuel chapter 1 po ay nagpapalaala na ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa lupain na pinabanal ng katarungan, pagsisisi at pagtupad sa tipan ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin, kapag ang tama ay naibalik sa lugar nito, tandaan po natin, ang langit ay muli bumubukas. God first, shalom morning, mga minamahal po mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Pastor Seth. Nakaragdagan pa na mensahe po ngayong umaga. Pastor Rudy, nasaan na po kayo? Nagata ko po yung kamay nyo kanina. O baka na sapol na po ba ni Pastor Seth? Ang inyo po. Okay, Pastor Rudy, go ahead po. Good first morning po sa lahat, mga kapatid. Napakaganda ho, mga kapatid, no? Ng ating pong pag-aaral ho ngayon.
ay ito ho ay magpapaalala sa atin na sa buhay ho natin, lalo na po pag mayroon pong pangangailangan, mayroon pong problema. Minsan ho kasi yung naiisip natin una ay imbis na ho na dumulog at lumapit sa Panginoon, naiisip nung una natin ay kung paano solusyonan ang problema. Mga kapatid, sa buhay natin wala tayong kayang solusyonan. Wala tayong kayang i-solve na problema o wala tayong kayang mapanagumpayan sa mundong ito. Kung isipin natin una ang problema at kung saan ay, kasi minsan ang una-una natin nilalapitan hindi ang Diyos eh. Di ba? Minsan lalo na pag lalo na po pag may mga close tayo na kapitbahay. Ang una-una natin lapitan, minsan kapitbahay natin eh, pag may pangangailangan tayo. Di po ba? Hindi natin naisip na may Diyos tayo na dapat pagkatiwalaan, may Diyos tayo na dapat sandalan, may Diyos tayo na dapat tanungan, o may Diyos tayo na dapat pananampalatayahan. Mga kapatid, siya lang ho at siya lamang ang solusyon ng lahat nating problema. Kaya sabi nga ho sa sa Kawikaan, di po Kawikaan 3:5 hanggang ho sa 6, sabi ho dito, ayan, Kawikaan 3:5. Ayan po. Kung saan ay sa Diyos tayo o sa Panginoong Yahweh tayo magtiwala ng buong puso at huwag tayo manalig sa ating sariling pag-unawa. No? At sabi po sa 6 ay at kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Napakaganda mga kapatid. Kasi nga ho, dito sa mundong ito, wala tayong kayang wala tayong kayang intindihin. Diba? Wala tayong kayang solusyonan. Lumapit ho tayo sa Panginoon, lumapit ho tayo sa Diyos mga kapatid. Siya at siya lamang, di ba? Sabi nga po sa sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. Lahat po ay daragdag ho yan, lahat po ay ibibigay ng Panginoon kung unahin natin ho siya. At kailangan maging tapat ho tayo palagi sa paglilingkod at buong puso na siyang nanampalataya sa ating Panginoon mga kapatid. Huwag ho natin isipin una yung problema kasi una-una natin inisip pag may mga pagsubok o problema, una natin inisip kung paano solusyonan ang problema. Hindi naman natin kayang solusyonan yun mga kapatid eh. Ang Panginoon lang, lumapit tayo, dumulog tayo sa Panginoon, tanungin natin kung ano ang dapat nating gawin mga kapatid. Trust always God, no? Kailangan magtiwala tayo palagi sa Panginoon, manampalataya tayo palagi sa Panginoon. Para lahat ay makaya nating gawin. Ayon nga po sa Philippians 4:13. But sa sarili natin hindi natin kaya 'yon. But through God's strength, no? May bigay ng Panginoon Diyos na kalakasan sa atin at katalinuhan. Magtatagumpay tayo lahat. Basta magtiwala lang tayo ng buong puso sa ating Panginoon, mga kapatid. At huwag manalig sa ating sariling pag-unawa. So yun lang po. Maraming salamat. God first morning po sa lahat. Amen. Salamat po, Pastor Rudy. Salamat po. Sa ating pong chat box, basahin ko lamang po ng mga ilan po na nagbahagi po ng mga reflection, takeaways. Maraming salamat po. Si Maminette Lazaro, nakita ko dito yung pagsunod sa panunumpa na hindi dapat baliwalain. Yung pagpatay ni Saul sa mga Gibeonites ay nangangailangan ng hustisya. Pero dahil sa habag, si David ay nagpakita ng awa na nagpaalaala sa katapatan niya sa pangako ng Diyos. Ipinapakita din dito na ang ating mga leader ay responsable sa mga pagkakamali ng mga nauna sa kanya at ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng gawa. Maraming salamat po. Amen. Si Ma'am Vivian Tuliao mula sa Bulak Church, ang 2 Samuel 21 ay nagpapaalala na ang mga maling hindi inayos ay nagbubunga ng crisis. Ang tagutom sa Israel ay hindi lamang pisikal na problema, kundi spiritual. Isang senyales na may sirang katarungan na kailangang harapin. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na huwag ipagwalang bahala ang nakaraan, kundi harapin ito ng may kababaang loob, pagsisisi at pagsunod sapagkat ang pagpapala ay dumadaloy kung may katapatan at pagwawasto.
Sa gitna ng kabanata, namumukod ang halimbawa ni Rizpa. Ayan, po yung nanay po, no? Yung isang ina na nanatili kahit mahirap at masakit. Ang kanyang tahimik na pagtsatsaga ay naging patotoo na ang Diyos ay nakakakita ng pananampalatayang hindi palabas kundi tapat. Sa isang mundong sanay sa mabilis na solusyon, tinuturoan tayo ng 2 Samuel 21 na minsan ang pananampalataya ay pananatili sa Diyos hanggang sa siya ang kumilos at sa tamang panahon, ibinabalik niya ang katarungan at pagpapala. Amen. Maraming salamat po, Mang Vivian. Si Brother Jonathan Maglonso, God First Morning po, reflection kahit matagal na ang nakalipas o kaya patay na ang gumawa ng kasalanan, ito'y mayroon pa rin epekto. Pinapaalalahanan tayo na ang katapatan at pagtupad sa pangako ay seryosong bagay sa Diyos at ang katapatan ni Rizpa na binantayan niya ang kanyang dalawang anak ay nakita ni David ang kanyang pagdadalamhati at doon binigyan ng marangal na libing. Awa po sila sa ulat Jonathan, itinuro ko dito ang tahimik at tapat na paggawa ay napapansin ng mga nasa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Brother Jonathan. No? At doon nga po ay tumigil noon na nahabag po ang ating pong Panginoon. Si Pastor Alabanza Nelvin, God First Morning po, nakita ko dito na kapag namatay na ang tao, wala na talagang kabilang buhay para magsisi. Ang Diyos ang naglagay ng famine dahil sa kasalanan ng tao. Ang Diyos din ang nag-end ng famine dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos, balance po talaga ang judgment and mercy ng Panginoon. Kaya habang buhay, palagi lang tayong lumapit sa Diyos. Humingi ng patawad sa lahat ng ating mga kasalanan at pagkakamali dahil ang Panginoon ay merciful, mapagmahal sa atin. Amen. Praise the Lord. Si Ma'am Norina Clemente, hello po. May reflection po dito, share ko lang. Una, kilalanin at tanggapin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, hanapin ang patnubay ng Diyos sa ating mga desisyon. At pang-apat, magpakita ng pagpapatawad at pag-ibig sa mga taong nagkasala sa atin. Salamat po, Ma'am Regina. Si Brother Sunny Talusan, ang 2 Samuel 21 ay nagpapakita na ang kasalanan na hindi itinutuwid ay nagdadala ng barusa. Ngunit ang katapatan, hustisya at malasakit ay nagbubukas ng daan sa awa ng Diyos. Ipinapakita ng kabanata na iginagalang ng Diyos ang mga pangako kahit may ginawa sa nakaraan. Ang pagpapala ng Diyos ay dumarating kapag ang kasalanan ay itinutuwid. Amen. Si Ma'am Jennifer Racadio, ito po ay prayer request. Brother Melvin, patulong po. Salamat po. Si Ma'am Regina Clemente ay nagdadagdag ang kahalagahan ng pagkilala at pagtanggap ng ating mga kasalanan. Ang tagutom ay dulot ng kasalanan sa Saul sa mga Gibeonites at ang pagkilala at pagtanggap ni David sa kasalanan ito ay nagdulot ng pagtatapos ng tagutom. Si Pastor Ramil Mendoza sa 2 Samuel 19 po ito. Okay, si Ma'am Regina Clemente ay nagbabalik ang kapangyarihan ng paghihiganti ng Diyos. Ang mga Gibeonite ay humingi ng katarungan sa mga anak ni Saul at ang Diyos ay nagbigay ng katarungan sa pamamagitan ni David. Ayan, amen. Sa nagdagdag po si Pastor Seth, sa mas mataas na teolohiya, nakikita dito ang prinsipyo ng moral order sa ilalim ng banal na pamamahala ng Diyos. Ang lupa ay nagtatanggol laban sa kasalanan. Leviticus chapter 18 verse 25. Ibig sabihin, ang mundo ng Diyos ay may moral structure. Kapag nilabag, may bunga. Ang tagutom ay hindi simpleng parusa kundi disorder, bunga ng injustice. Ngunit mahalaga,
hindi tumigil ang kwento sa paghukom. Nang harapin ang kasalanan, ibinigay ang katarungan at ibinalik ang dangal sa mga namatay. Saka sinabi, God responded to the plea for the land. Sa verse 14. Dito makikita ang balanse ng hustisya at kahabag ng Diyos ay hindi nagbubulag-bulagan sa kasalanan pero handang ibalik ang pagpapala kapag may repentance, repair at reconciliation. Maraming salamat po, Pastor Seth. Si Brother Salino Elilia, kung ganun pala, dapat i-made ang mga nakaraang mistake. Bakit kapag may mga kapatid na gusto na lumakad sa tama ay sa halip na suportahan, ay ayaw nating tanggapin at sa halip ay binabatikos pa natin at ayaw nating pag-usapan. Ayan. So, isang pagmumuni-muni at pwede natin pong pag-usapan. Si Ma'am Regina Clemente, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ay pinapakita po dito. Si David ay humingi ng patnubay sa Diyos bago gumawa ng mga desisyon. At ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa kanya. Ang kahalagahan ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang mga anak ni Rizpa ay pinatay, ngunit siya ay nagpakita ng pag-ibig at pagpapatawad sa mga taong responsable sa kanilang kamatayan. Yan, maraming salamat po sa pinakita po natin. Binanggit din po natin si Rizpa, yung ina po. Yung kapagmahal na nanay po ng dalawang namatay. Okay po, siguro po panghuli bago po natin hilingan si Mami Net Lazaro na mag-pray. Basahin ko po muna ang binigay po ni Pastor Jerry. Ang story ay bumalik at maaaring naganap na ito bago ang pagpapakita ni David ng kindness kay Mephibosheth na naitala sa chapter 9. Binalikan din ang story ng sumpaan sa panahon pa ni Joshua, sa Joshua chapter 9 verses 25 to 27 sa pagitan ng Gibeonites at Joshua at sumpaan nila Jonathan at David. Ayan. Ang story ay bumalik at maaaring pinapahalagahan ng Diyos ang binibitawan natin tipan or promise or covenant sa Kanya at sa kapwa. Maging tapat po tayo sa ating pakikipagrelasyon at mga pangako. God first morning po, isa pa, binigyan din ang requirement ng Diyos sa Kanyang bayan. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Sa Mika chapter 6 verse 8. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa pong binahaging mensahe sa umagang ito. Ayan po, marahil ay nabasa ko na po lahat. Salamat po mga kapatid at tayo nawa ay talagang puspos ng mga mensahe, mga aral po dito po sa 2 Samuel chapter 21. Mamines, maaari na po tayong tumulog sa panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mahal namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon nababasa at pag-aralan po namin ang iyong mga salita ngayong araw na ito. Naway patuloy mo pong gabayan ang aming gabayan kami o Panginoon sa aming mga puso at aming mga isipan upang mamuhay kami ng ayon lamang sa iyong kalooban. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap
at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Ayan, darako na po tayo sa ating pong devotional. Nagwagi si Jesus. Pangunahan po tayo ni Ma'am Jennifer Racadio ang kanyang evaluasyon. Jennifer. Good morning po. Happy God First Morning po sa ating lahat. Happy God First Morning po. Yes po. Ito po ang ating devotional ngayong umagang ito sa nagwagi si Jesus na akda ni Elizabeth Viera Talbot, pagtanggap ng kanyang pagmamahal. Ngayon po ay January 29 na, napakabilis po ng panahon. Ang kanyang evaluasyon sa Lucas 12:7, sabi niya dito, "Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Noong 6 na taong gulang ako, maraming beses nang nailigtas ng aking ina ang aking buhay. Nailigtas niya ako nang ako ay nalunod sa isang pool. Tumakbo siya ng maraming milya,
nang ako ay naagasan ng dugo at dinala niya ako sa ospital sa ilang pagkakataon nang hindi ako makahinga dahil sa atake ng hika. Upang banggitin lamang ang ilan, bilang isang bata, sigurado ako sa isang bagay. Ako ay may malaking halaga sa mga mata ng aking mga magulang. At ang pagkakaalam na iyon ay humubog sa aking pananaw sa Diyos. Anong paraan ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin ay dapat maging pinagmumulan ng katiyakan para sa ating mga kaluluwa. Gumagamit si Jesus ng mga larawan mula sa kalikasan upang ipaalala sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa pinakamaliliit na mga bulaklak at hayop. At tayo ay mas mahalaga kaysa sa mga iyon, mula sa mas mababa patungo sa mas mataas. Ginamit ni Jesus ang isang estilo ng argumento na tinatawag na kalwahomer. Sa Tagalog ay gaano pa kaya, sabi dito, na tinitiyak sa kanyang mga alagad na kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa pinakawalang halagang mga ibon, gaano pa kaya ang kanyang pag-aalaga sa mga tao na nilikha sa kanyang larawan. Gustong-gusto ko ang talata sa Lucas 12:6 and 7. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Isa man sa kanila ay hindi malilimutan ng Diyos. Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Sa ibang salita, kung kilala ng nagmamalasakit ang Diyos sa mga ibon na ito, kahit na ang 5 sa kanila ay ibinebenta sa 2 sentimo. Gaano pa kaya ang pag-aalaga ng Diyos sa inyo, ang kanyang mapagmahal na pagsusuri sa atin at kung ano ang kahulugan natin sa kanya ay isa sa garantiya na kilala niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin. Bakit tayo matatakot kung alam natin na nagbibigay siya ng napakalaking halaga sa atin? Ang konteksto ng talatang ito ay kahit na humaharap sa pag-uusig, mga paghihirap at mga pagsubok ay hindi natin dapat pagdudahan kung ano ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Siya ay makapangyarihan at ang kanyang karunungan ay lumalampas sa ating pangunawa sa mga sitwasyong hinaharap natin sa ating mga buhay. Ngunit palagi tayong makakaasa sa kanyang pag-aalaga para sa atin. Hindi tayo kailanman malilimutan. Alam niya ang lahat tungkol sa atin. Maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Talata 7. Alam niya na ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagkabasag ng puso, nagmamalasakit siya sa ating mga pagdurusa. Huwag kalimutan na pinapahalagan niya tayo ng labis na anupat ibinigay niya ang kanyang buhay upang iligtas ang atin. Sa mga mahihirap na araw, obserbahan ang mga ibon at alalahanin kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Oo, sa pananaw ng Diyos, ikaw ay mahalaga kaysa sa maraming maya. Yun po ang ating devotional ngayong umagang ito. At ang reflection ko, mga kapatid, para dito, ang pananaw daw po ng ating may lalang sa tao ay sadyang napakahalaga. Ano po? Mula't mula pa ay kaligtasan na ng tao ang kanyang minimithi. Araw-araw ay patuloy ang pagliligtas na isinasagawa para sa tao. Dito, maunawaan natin mga kapatid na walang dapat ikabahala ang mga tao sa buhay. Gumanap lamang daw ang lahat. Ganapin lamang po natin ang lahat ng gampanin natin sa ating Panginoon. Ang Diyos ay maglalaan para sa kanyang mga nilalang at mga nilikha. Ayan, mahal tayo ng ating Panginoon sa higit ng nilikha. Tanggapin lamang natin ang kanyang pagmamahal. Yun po ang aking refleksyon, mga kapatid. Muli po ay Happy God First Morning. Amen. Maraming salamat po, Jennifer. Ano po ba pusuan natin ng mensahe ngayon, mga kapatid? No? Ang kanyang evaluation sa atin ay napakahalaga. No? Mahal tayo ng Panginoon. Sabi po ni Pastor Jerry, Amen. Nagwagi si Jesus, mahalaga tayo sa Panginoon. Mahal tayo. No? At ako ay mahalaga sa Kanya. No? Gaano pa kaya? No? Kung yung mga maya nga
Di po ba? So tayo pong lahat ay magpasalamat, pumuri sa ating pong Panginoon ngayong umaga. Amen. Ma'am Jennifer, maaari niyo po bang ipaglingkod ang isang panalangin? Okay po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal na ang tahanan mo'y nasa mga kalangitan, binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa inyo. Sa umagang ito, kami po ay lubos na humihingi ng kapatawaran sa inyo kung saan man kami nagkulang at nagkasala sa aming mga nasasabi na hindi magaganda sa aming kapwa, lalo na Panginoon ang aming naiisip. Patawarin mo kami, Ama, upang karapat-dapat kami palagi sa inyo, upang katanggap-tanggap ang aming mga panalangin. Salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap mula sa inyo. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, ang aming mga hininga ng buhay na pinapahiram mo sa amin. Salamat po sa aming napag-aralan ngayong umagang ito. Alam po namin na nariyan ka palagi, na nagmamahal sa amin. Tulungan mo lamang kami na magtiwala sa inyo at maari po ba na dagdagan mo pa ang aming mga pananampalataya. Salamat po, Ama, sa pagdinig ng aming dalangin, alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Maaaring ikaw o ako. November 1, Offertory Reading Devotional. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapit tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossus 1:13. Habang naglalakbay si Pastor J.M. Sitwala kasama ang isang batang intern pastor papunta sa lugar ng bautismo, itinuro niya ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada at may mga lata ng beer sa tabi na. Sabi ni Pastor Sitwala, "It could have been you or me lying there. Pwede rin sanang ako o ikaw ang nandyan." Si Pastor Sitwala na siyang ministro ng bautismo sa distrito ng Batang Pastor, na may 72 kongregasyon na binubuo ng mga iglesia at maliliit na grupo, ay nagbahagi ng pagmumunihan habang sila ay nasa biyahe. Napaisip siya na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, baka pareho rin silang nasa ganoong kalagayan. Ang karanasang iyon ay nagbigay ng malalim na aral sa Batang Pastor. Napagtanto niya na napakaraming tao sa mundo ang nasa parehong sitwasyon, naliligaw, nasasaktan at bihag ng kasalanan. Sa tuwing nakakakita tayo ng ganitong mga nakalulungkot na tanawin, dapat tayong mapuno ng pasasalamat sa Diyos dahil iniligtas niya tayo mula sa dilim. Pero higit pa roon, dapat din tayong maudyok na abutin ang mga taong iyon, dalhin sa kanila ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan na nagbago rin sa atin. May mga tao tayong maaabot sa ating lokal na komunidad, pero marami din ang nasa malalayong lugar. Ang tanging paraan para maabot sila ay sa pamamagitan ng media, radio, TV, internet o mga nakaprint na babasahin. Ngunit ang paggamit ng mga platapormang ito ay nangangailangan ng suporta at pondo. Panawagan? Ang pagbibigay ng ikapu at handog ay isa sa mga paraan para maabot ang mga tao para kay Kristo. Habang nagbibigay tayo sa Panginoon, alalahanin natin kung hindi dahil sa kanyang biyaya, baka tayo rin ang isa sa mga taong hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapu at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Galing ha. Salamat, Brother Melvin. Amen. Saktong-sakto yung message. Yan po, no? Pati dito po sa ating pong Councils on Stewardship na topic na ibibigay po sa atin ni Pastor Arland Calizo na may pamagat pong support foreign missions. Yan po. Pastor Arland. Happy God first morning po sa ating lahat. Minamahal naming mga kapatid. Magandang umaga po sa ating pong lahat. At kumusta po tayong lahat? Sana tayo ay nakatulog ng maayos kagabi. Ngayon pong umaga ay tayo po ay dadako po sa ating pong babasahin sa Council on Stewardship
Ito po ay makikita sa Review and Herald, February 19, 1889. Ang pamagat po ngayong umaga ng ating pong babasahin ay Support Foreign Missions. The sympathy of God's people should be aroused in every church throughout our land. And there should be unselfish action to meet the necessity of different mission fields. Men should testify to their interest in the cause of God by giving of their substance. If such an interest were manifested, the bond of Christian brotherhood would exist and increase in strength between all the members of Christ's family. This work of faithfully bringing in all tithes, that there may be meat in the house of God, would supply laborers for both home and foreign fields. Although books and publication upon present truth are pouring out their treasures of knowledge to all parts of the world, yet missionary posts must be established at different points. The living preacher must proclaim the words of life and salvation. There are open fields inviting workers to enter. The harvest is ripe, and the earnest Macedonian cry for laborers is heard from every part of the world. Yan, napaka-excellent po ang ating pong Council of Stewardship ngayon pong umaga, na ito po ay pinapatungkulan po na tayo po ay sabi na suportahan po natin ang gawain po sa ibang bansa. Yan, foreign missions. Kaya ang sabi ng ating pong Council on Stewardship, ang ating bilang pong mga mananampalataya, no, bilang po iglesia, ang sabi din, ang pagmamalasakit po ng mga anak ng Diyos, ano po, ay kailangan daw po na makita po sa atin, no, sa ating iglesia, ang pagiging tutulungan natin ang ating pong gawain, no, banal na gawain po sa ibang bansa. Kaya po, mga minamahal, kapag tayo ay nagsi-COP, nakakatulong na po tayo worldwide, ano po, ng pagmimisyon, ano po. Kaya po ang lahat ay in-encourage po na tayo po ay magsi-COP tayo, mga minamahal. Kasi po kahit di man tayo makarating po sa ibang bansa, kapag tayo nagsi-COP, nakakatulong na din tayo ng pagmimisyon in the foreign land. Kaya po, kailangan na po, mga minamahal, sabi dito na and there should be unselfish action, no, to meet the necessity of different mission field. Kailangan na po alisin na po yung atin na pong, sabi dito, makasarili, ano po, at atin pong makikita natin ang kalagahan, no, yung pagiging missionary po sa ibang bansa. Kaya po sa atin pong SSD ngayon, ay meron pong tinatawag na refocus. Marami na pong, may mga pastor na po na pinadala po sa ibang bansa. Kaya kung gusto nyo pong mag-apply po sa refocus, tayo ay, gusto nyo mag-missionary po sa ibang bansa, pwede po kayo mag-apply, mga minamahal, ano po, ng mga kapatid. Kaya po, men should be testify to their interest in the cause of God by giving of their substance. Ano po? Yan, mga minamahal, yung kapag tayo po ay nagbibigay ng ikapo at handog, ano po, ini-encourage po tayo na kailangan daw po nating gawin po yon, ano po, na para sa ganon tayo po ay yun, na makakasuporta po sa gawain ng ating Panginoon pang buong mundo. Kaya kung tayo po ay nagbibigay po ng ikapo at handog at ikapo, mga minamahal, sabi dito po ay tawag doon, kailangan daw po yun daw po ating magkaroon tayo ng interest po doon, ano po, na tayo talaga ay susuporta, no, sa pamagitan ng pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Para na sa ganun, sabi dito, pag tayo nagbibigay noon ay the bond of Christian brotherhood, ano po, tayo ay pinagkaisa, no, pinag-isa sa pamagitan po na isa pong layunin, ano po, na sabi dito pa,
would exist and increase in strength. Ano po? Ito din pala ay nagbibigay ng kalakasan sa atin bilang isang iglesia. Ano po? All the members of Christ's family. Ayan. This work of faithfully bringing in all tithes. Yun, in-encourage po tayo na talagang dalhin daw po natin ang ating all tithes. Lahat po ng ating pong ikasampung bahagi ay ating pong dadalhin. Sabi dito, that there be meat in the house of God. Para daw po meron pong magamit para sa pagmimisyon sa pang-ibang bansa o kay dito po sa atin dito po sa Pilipinas. Kasi alam niyo po na lahat po ng ating pong binibigay para sa Panginoon, ay ito'y ginagamit talaga sa pangangaral. Kaya sa atin po dito po sa ating pong CLPA, mga minamahal, ay ang ating pong talagang tawag dito, yung ating focus po talaga ay evangelism po mga minamahal. Kaya mayroon tayo ngayong Reach 2026. Evangelism po talaga, pangangaral dito sa ating teritoryo, pag-abot ng mga tao na wala pa sa katotohanan, at yung mga higit din po sa lahat natin din pong palagi po nating alalahanin mga minamahal, ang gawain din po, banal na gawain po na sa ibang bansa. Kaya sabi po pa dito, would supply laborers for both home and foreign fields. Kapag yan, although books and publication upon present truth are pouring out their treasures of knowledge to all parts of the world, yet missionary posts must be established at different points. Kaya talagang in-encourage po tayo mga minamahal na kailangan na magkaroon daw tayo ng sabi nga 'di ba sa 1,000 missionary, once a missionary, always a missionary. Magkaroon tayo ng missionary spirit. Kailangan daw po na kahit sa ibang different part of the world, kailangan po meron tayong mga missionary, mga minamahal, na in-encourage po tayo. Na sabi pa dito, the living preacher must proclaim the words of life and salvation. Kaya sabi dito, yung mga ngaral na po ating ibabahagi ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Doon po sa Baler Aurora po, mayroon po doon po sa palengke, hindi ko po alam kung ano pong reliyon yun, na first time ko pong nakita nung ako po bumili po sa palengke. Sabi ko talagang bumili pa ako dahil po sasabihin natin na alam natin mga minamahal tayo yung nasa katotohanan tayo may dala-dala ng katotohanan. Pero bakit po yung iba din pong mga sikta, talagang masipag po sila, talagang mangaral. Nakikita ko po yung doon po sa palengke ng Baler. Parang yung mga tao parang walang pakialam Kasi busy, napaka-busy nila. Bibili sila ng isda ganun nasa palengke. Pero parang hindi sa pinapansin yung nangangaral na yon, yung nangangaral. Sabi ko, talagang salita lang siya ng salita kahit hindi siya pinapansin ng mga tao. Pero alam niyo po mga minamahal, tayo po tayo po in-encourage talaga ng Panginoon na tayo po ay may dala-dala ng katotohanan. Alam po natin na masisipag naman po tayong lahat. Sa pag-abot ng mga kaluluwa na nasa kadiliman pa. Kaya po, sabi nga po dito, di ba, life must proclaim the words of life and salvation. There are open fields inviting workers to enter. Ang dami pa po talaga ngayong kailangan nating abutin. Dito pa lang po sa ating teritoryo, di po ba mga minamahal? Ang dami pa po hindi pa po talaga napasok ng ebanghelyo ng ating po Panginoon. Kaya napakalaki po ng hamon natin sa atin po mga minamahal mga kapatid. Na ayon po sa survey, ang dami talaga. Kailangan pa nating bahaginan po ng salita po ng ating Panginoon. Sabi pa dito, ito po yung nakakalungkot po mga minamahal. Sabi dito ay, the harvest is ripe. Sabi doon na hinog na po ang aanihin. Ang dami ng aanihin, ready na. Pero ang tanong po ay, sabi nga doon, konti lang po ang
mang-aani. Ano po? Ang daming aanihin pero konti lang po yung mang-aani. Ano, yung laborer konti lang po mga minamahal. Kaya po mga minamahal mga kapatid, na talagang nasa sa atin po yung pinapasa ng balikat ng ating Panginoon kung paano tayo, sabi dito ay paano tayo makibahagi dito sa ating pong teritoryo sa LPM. Reach 2026, ano? Sa pangangaral ng Ebanghelyo po ng ating pong Panginoon. Dito po sa panghuli po, di ba? Sabi dito, the earnest Macedonian cry, ano po, for laborer is heard from every part of the world. Ang dami pong mga tao ngayon na nangangailangan ng pabalita ng ating Panginoon. Ano po ang tugon natin mga minamahal mga kapatid? Ano po? Bago po dumating ang Panginoon, ano po? Dito po mag-share po ako ng 10 karanasan. Doon po sa district po namin sa San Luis Aurora po, South Aurora District. Meron po doong na-backslide po siya, matagal na po siyang panahon na backslide. Alam nyo ay nagkasakit po siya. Nung siya po ay nagkasakit po, napakabuti na lang po ng Panginoon ay bago po siya namatay, ay nakabalik po siya sa pananampalataya. Na po mga minamahal. Ngayon po ay marami mga tao natin na buti sabi nga po, hinog na po yung aanihin. Pero konti lang po yung mang-aani. Marami pong mga tao na nawala ng pag-asa, marami mga tao ngayong namamatay, no? Maraming mga may mga problema, no, may mga sakit, no po, namatay na lang sila na hindi po nila nalaman po ang katotohanan. Nawa po mga minamahal ng mga kapatid ay talagang susuporta tayo, hindi lang po dito sa atin pong teritoryo, Central Luzon Province Mission sa buong Pilipinas, kundi suportahan din natin ang banal na gawain ng Panginoon sa ibang bansa. Ito lang po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Orlan Calizo, no? Sa support foreign mission. At okay po, Pastor Nelson Antonio, nagtaas pa ng kamay, karagtagan, reflections. Pastor Nelson. Salamat, Brother Edmond, sa pag-host ngayong umaga. First morning po. Ay balik pa rin natin, Brother Edmond, yung reflection after na Council on Stewardship. At least kahit dalawa lang, ano? Para at least para nakaraang taon, napakaganda kasi mag-reflect ng mga kapatid, lalo sa ating Bible reading, sa ating devotional, at saka dito sa ating Council on Stewardship. Balik lang naman natin yan. Napakaganda ng ating reading ngayon. Our topic this morning is it must be the thinking of every member of the church. Ganito sana mga kapatid yung ating pananaw bilang isang iglesia na hindi lang natin iniisip yung ating lokal, kung hindi yung ating iglesia, yung ating lugar ngayon, kung hindi isipin din natin yung mga foreign missions. So yung mga foreign missions na yan ay sabi ng Council on Stewardship, marami pang open fields. So marami pa tayong mga bansa. Yung foreign missions na yan ay yung mga nasa ibang bansa na open fields pa na dapat abutin, na dapat masuportahan. Kaya lang, para magkaroon tayo ng bahagi doon, mga kapatid, ay kasi nandito naman tayo. Alam niyo mga kapatid sa mga Pilipino, ang maganda sa Pilipino, ay kahit sa ang sulok ng mundo, ay merong Pilipino. Sa ating mga OFW, na dapat ay matuto sila na mag-mission. Ganon din sa atin pong mga Adventist, marami din tayong mga Adventist na nandyan sa mga open fields na matutunan din nila na mag-abot ng mga tao doon sa mga open fields na kung saan naroon sila. So ganon din sa atin mga kapatid, meron mga open fields na dapat abutin ang mga tao. Pero ang isa sa pinupunto ni Mrs. White dito ay yung ating mga pagtatapat. Yung ating mga, sabi dito, yung tithes, mga kapatid, very clear, inuna yan. After niya sinabi yung first paragraph at yung second paragraph, ay sinabi niya dyan yung tinatawag na ikapo mga kapatid, na sabi niya, this work of faithfully bringing in all tithes. So, that there may be meat in the house of God would supply laborers for both home and foreign missions. So para merong tumugon, para merong mag-supply
sa both home and foreign mission. So, at binanggit din yan mga kapatid, yung Spirit of Macedonian Church. So, the Spirit of Macedonian Church, isang iglesia sa panahon ng Corinto, sa panahon ni Pablo, na mahirap, pero meron sa kanila, nasa kanila yung Spirit of giving, Spirit of faithfulness, Spirit of thinking the missions of God. So, yun lang aking ko dito mga kapatid. So, kaya sabi ko kanina, this must be the spirit of every believers. Ito dapat yung thinking at espiritu ng bawat mananampalataya na hindi lamang natin iniisip yung ating sariling kapakanan, yung ating sariling iglesia, yung gawain sa lokal, kung hindi isipin din natin yung foreign missions. Kasi alam naman natin mga kapatid, ang mandato sa atin ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations in Revelations and every nations and every tribes and every language and every people. Lahat dapat yan ay dapat maabot. So yung bang ito mga kapatid ay pinagkaloob sa atin ng iglesia pinagkaloob sa atin ng Diyos, Brother Edmond, itong tungkuling ito na abutin ang lahat ng mga tao. Kaya lang, paano sila maabot? Sa pamagitan lang ng ating pagtatapat at pagbabalik ng ating ikapo at mga handog, meron tayong bahagi na maabot sila, Brother Edmond. So yun lang, God first morning. Amen. Pastor. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nelson, sa isa pong... Brother Edmond. Good morning po. Ayan po, sige, Brother Romel. Okay lang po ba? Sige po. Napakaganda po ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga. Tunay po na-bless po ako habang binabasa po ni Brother Caleso, yung ating Pastor Caleso, yung ating pong council stewardship ngayong umaga. Tunay mga kapatid na nakita ko talaga po ng una diyan yung pagbibigay ng ikapo at handog. Ito po ay napakalaking suporta po sa gawain ng Panginoon. At yan nga po ako ay talagang galak na galak tulad po kanina na ating napakinggan na at na-play ni Brother Milvin. Tunay na na-touch po yung aking puso doon. Na alam niyo mga kapatid, ako mismo ay talagang masabi ko sa aking sarili na ako po ay talaga tinawag ng Panginoon. Dahil po, ang buhay ko ay hindi na rin tulad ko. Mas higit pa doon sa taong nakahiga at katabi niya yung kan ng mga alak. Kaya ako mga kapatid talagang emotional actually. Deep in my heart. Kasi po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginamit ng Panginoon ng iba-ibang mga religion. Actually, 3 religion po yung dinaanan ko. Pero hindi ako tinigilan ng Panginoon para po ako ay maidala niya talaga sa tamang landas. Yun yung mga kapatid talagang very sa aking puso. At ngayon nakikita ko mga kapatid yung direksyon natin. Ngayon sa ating paglilingkod, nakita ko po talaga na napakalaking napakalaking tulong po pala yung pagbibigay ng tapat sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mga ikapo at handog. Dahil ito po ay isang nagpapatunay na kung paano natin minahal ng ating Panginoon. At ganoon din po ang nais natin sa iba pang mga tao na nakapaligid sa atin. Gusto din natin itong may padama sa kanila na gusto natin sila po maihanda bago pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mayroon pong binabanggit dito sa unang Korinto 15:58. Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi matitinag, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, talagang totoo po ito na kapag tayo po ay masikap, matyaga sa harapan ng ating Panginoon, susurpresa tayo mga kapatid sa lahat ating mga gawa. Kaya ako po ay talagang touch na touch dito mga kapatid sa ating pong binasa. Kaya po ang sabi sa Mateo 28:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya mga kapatid, tayo po nawa ay magbalikatan sa gawain ng Panginoon at suportahan natin ang gawain
hindi lamang po sa ating teritoryo, kundi sa buong mundo. Kaya nga po ang sabi kanina ni Pastor Calizo, once a missionary, always a missionary. Happy God First Morning. Amen po. Amen. 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 Amen po. Maraming salamat, Father Romel. Namiss po natin yan, yung personal na patotoo, testimony, kada umaga. So, mga kapatid, kung kayo po ay inuudyo ka ng banal na espiritu na magsalita, na mag-testify kung gaano po niya kayo pinagpala at ginamit po ng Panginoon sa ano po mga bagay, ay maaari po kayo magbigay ng mensahe or message po sa amin, sa akin, para po maihanay po namin kayo pagkatapos po ng pagbabasa or yung message po sa Councils and Stewardship, katulad po ng binanggit ni Pastor Nelson, para po mabigyan tayo ng oras. Brother Romel, maraming salamat at patuloy po kayong pagpalay at gamitin po ng Panginoon sa mga gawain. Actually po, mga kapatid, part po ng first 100 days goal ng CLPM, yung prompt bringing of tithes and COP. Pinag-uusapan po natin kanina about yung sa COP, about yung mga tithes. Yan po ay malaking tulong sa atin pong mga pagmimisyon, hindi lang po dito sa lokal, sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, kung iniisip po ninyo na hindi po kayo nakakatulong, ay ang inyo pong mga tapat na pagbabalik ng mga ikapot mga handog ay malayo. Marami po ang naabot ng mga iyan. Kaya po, katawa na dun po sa 6 na goal na binigay po sa atin ng ating po mga butihing mga leaders sa first 100 days ng taong ito ng CLPM ay kasama po yan, yung prompt bringing of tithes and COP, na magkaroon din po ng mga giving commitments na maidala itong mga ito sa storehouse ng CLPM. Kasama po din dyan yung mga church planting plans na patuloy po nating isama sa ating po mga panalangin, pati yung mga missional statements and intentional affirmations. Kaya nga hinahanda natin yung mga mission, vision, method, di po ba, na atin pong ilalagay sa mga ating pang mga local churches. Kasama rin dyan sa 6 na goal ng first 100 days yung local church profiling. So, para po ma-assess po natin kung nasaan po ang ating po mga local churches. So, pangungunahan po yan ng ating po mga clerks, sa pangunguna po ng ating pong butihing executive secretary. Yan po ay naipag-usapan na nung nakaraang pong virtual orientation. At kasama din po sa goal ay yung building up for mission partners and donors, na lagi po nating kasama sa mga panalangin ng ating pong CLPM ay maitayo ang ating pong every family a builder. Yeah. So yung ating pong headquarters. At isama po parati natin ang mga local church leaders na maging involved sa daily spiritual empowerment. So tayo po ay patuloy na lumalago dito po sa ating Zoom at maging sa Facebook. Ang bilang po natin ay patuloy na tumataas. Subalit ito po ay hindi pa ang ating pong virtual orientation ay umabot sa 900, 800 plus. So marami pa po tayong mga local church leaders na hindi pa natin nakakasama sa ating pong daily spiritual empowerment sa God First Morning at Missional Evening. So patuloy po nating ibahagi at iaanyayahan sila na magkaroon ng daily devotional sa ating pong DSE. Sabi po ni Pastor Jerry, Matthew 24:14, ito po ay kanyang ibinahagi sa ating pong chat box. Basahin ko po ang nasa Matthew 24:14 na kanya pong binahagi. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. Maaari po nating pusuan yan, mga kapatid. At
Pero pa po siyang mensahe dito. Sabi po ni Pastor Jerry, the systematic benevolence plan and combined offering plan are God's plan to sustain local, regional, and global. Sa Acts chapter 1 verse 8. Preaching of the everlasting gospel, preparing people for the second coming of Jesus Christ, Christ our partner, Christ our pattern, Christ our provider, Christ our protector, Christ our power. Yan, yung mga COP na yan na sa ulado na po natin, no? Yung mga certified COPNs. Let us all be faithful to God to advance God's final mission on earth. Yan, shalom. Maraming salamat po at maraming salamat po Pastor Jerry sa inyo pong binahagi ngayong umaga. So nawa mga kapatid, tayo po ay lahat na makiisa, tumulong at makibahagi dito po sa first 100 days goal po ng CLPM na aking pong nabanggit kanina. Maraming salamat po at purihin po natin, ibalik po natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Sa ating pong Garden of Prayer, pangunahan po tayo, Pastor Ranel. Nakalimutan ko po kayong balikan kanina, so dito na po kayo sa Adoration at Confession. Pastor Ranel, okay po ba? Kayo po sa Adoration at Confession. Si Pastor James Batilla naman po para sa Thanksgiving at Supplication. Pero confirm lang po natin kung okay po ang line po ni Pastor Ranel, kung andyan pa po siya. Okay. Wala pong confirmation. So bigay po natin sino po ang nais na manguna sa Adoration at Confession. Tawag na lang po ako ng volunteer. Sige po, Father Edmond. Okay po, Brother Almirante, salamat po sa pagtugon. Kayo po. Sorry. Sino po yun? Pastor Rudy. Pastor Rudy, kayo yan. Rudy? Kasi nag-change po ako sa cellphone ko kasi mag-travel ako papunta sa meeting. Salamat po Pastor Rudy sa pagtugon. Kayo po sa Adoration at Confession. Paghina po ng background music ay pasok na po tayo Pastor Rudy. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa Garden of Prayer. Tayo po ay lumuhod. Kung kayo po ay makakaluhod, panatilihin po nating tahimik ang ating pong Zoom para po wala pong distractions. Tayo pong lahat ay mananang. Sa mga oras na ito, ang aming dakilang Diyos, amin pong ibinabalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa inyong pong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw po ay napakabuti sa bawat isa sa amin, sa amin pong mga pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala, ikaw ay patuloy na siyang nagmamahal sa amin. Salamat sa umagang ito ng mga paalala mula po sa inyong pong mga salita ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ginoon po aming dakilang Diyos, pinupuri ka po namin sapagkat ikaw po ay nagbigay sa muli sa amin ng pribilehiyo at pagkakataon na kami po patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Ginoon po sa umagang ito na inyong pong pinagkaloob sa amin sa panibagong araw, panibagong pag-asa naman po sa buhay namin. Salamat sa inyong pong pag-ingat sa amin, sa aming pong pagtulog, at ito naman po sa umagang ito ng panibagong lakas naman at panibagong buhay. At salamat po sa hininga ng buhay galing po sa inyo na pinagkaloob sa bawat sa amin.
At ganoon din po aming dakilang Diyos sa aming pong mga pagkakasala, sa aming pong mga pagkakamali, pong mga pagkapastanganan na aming pong nagawa habang po kami naglilingkod po sa inyo. Yan po ay aming pong hinihingan ako ng kapatawaran sa lahat po ng pagkakataon ng aming dakilang Diyos. Tawarin po kami kung saan po kami nasumpungan, nagkulang, nagkasala at nagkamali sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Salamat po na inyong pong dininig ang aming pong panalangin kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat sa panibagong araw na muli po kami ay inyo pong ginising. Salamat po, Panginoon, sa buhay at proteksyon na inyo pong pinagkaloob. Sa panibagong lakas na aming gagamitin sa buong araw po na ito sa aming pong paggawa. Panginoon, sa amin pong buhay bilang inyong mga lingkod, amin pong binabalik ang lahat ng pasasalamat po sa inyo sa lahat po ninyo pong mga kabutihan. Sa buhay na inyo pong pinapahiram, ganun Panginoon sa lahat po ng pagpapalang amin natanggap mula po sa inyo. At amin din po Panginoon nilalapit po sa inyo sa espesyal na panalangin ang amin pong mga kapatid na naglingkod at nanguna po sa umaga pong ito. Iyo pong pagpalain si Brother Edmond Sabio, Sister Net Lazaro, Pastor Jerome Isquero, Pastor Seth Pablo, Sister Jennifer Racadio, at Pastor Orlan Calizo. Na amin po mga lingkod po na ito ay patuloy ninyo pong bigyan na malusog at malakas na pangatawan. Patuloy Panginoon na ilayo sa anumang kapahamakan at pagpalain din po Panginoon ang kanila pong sambahayan, ang kanila pong mga ministeryo at ang kanila pong pangunguna sa kanila pong kanya-kanyang mga iglesia. Amin din pong dinadalangin po Panginoon sa umagang ito in very special way ang amin pong Building Up for Mission Project, Every Family a Builder. Ng amin pong mga kapatid ay makiisa sa hangarin po namin Panginoon na maitayo ang inyo pong headquarters dito po sa amin pong misyon. Pagpalain ang bawat pamilya Panginoon na nagbigay po ng commitment. Patuloy na pagpalain ang kanila pong mga hanap buhay, ang kanila pong mga negosyo. At patuloy na ilayo po sila Panginoon sa anumang mga karamdaman. At inyo pong tusnusan ang kanila pong mga pangangailangan. Panginoon, amin din pong dinadalangin po sa umagang ito ang ongoing po na mga pangangaral, crusade na pinangunahan po ni Pastor Tony Salarza. Ganun din Panginoon ang crusade na gagawin po sa Barangay Anunas sa buwan po ng Pebrero. Panginoon, amin rin po dinadalangin sa umagang ito ang Operation Balik Sigla ng Bugnat Church na pangunahan ni Pastor Jackson Dasoy. At amin din po nilalapit po sa inyo Panginoon ang amin pong ginagawang preparation sa first 100 days ng amin pong mission. Ang amin pong mga goals ay amin pong maabot po Panginoon. At ito Panginoon ay maging successful para po Panginoon amin pa pong may sakatuparan ang mga plano na amin pong pinagplanuhan sa taon pong ito. Panginoon, amin din pong dinadalangin po sa inyo ang bootcamp na gagawin po sa Abebeg ng Area 2 Elders dito po sa Karanglan. Ang amin po mga elders na ito ay patuloy po ninyong ingatan at pagpalain po Panginoon ang kanila pong bootcamp na ito ay maging instrumento Panginoon ng kanila pong masayang paglilingkod po sa inyo. Ang kanila pong leadership ay ma-enhance pa at kanila po Panginoon may sakatuparan ang misyon na amin pong ginagawa habang po kami ay naghintay sa inyo pong pangalawang pagparito. Panginoon, amin din pong nilalapit po sa inyo ang bagong ministry ng CLAA sa pamamanguna ni Pastor Seth Magas at patuloy Panginoon na ang kanila po mga ministry ay maging mabunga po. Amin din po dinadalangin po sa inyo ang Olongapo Adventist School, ang kanila pong camping na ang mga kabataan Panginoon na inyo pong maingatan kasama ng kanila pong mga magulang.
Ang ganun ni Panginoon ang continue sa kabanatuan, ang pagtatapos ng kanila pong pangangaral sa araw po na ito. Na Panginoon, ang mga salita pong inyo pong tinanim sa mga puso't isipan ng mga taong nakinig ay maging instrumento ng kanila pong pagtanggap po sa inyo at babago po ang kanila pong buhay. Marami rin po sa amin mga kapatid, sa mga panahong ito ay meron po mga kahilingan sa kanila po mga kalusugan at nangangailangan Panginoon ng kagalingan. Inyo pong bigyan po ng kagalingan si Brother Norberto Serafin, si Gutcheco, para po siya po ay makabalik na po sa Klaa at siya po Panginoon ay gumaling sa kanyang lagnat. Amin din pong espesyal na nilalapit po sa inyo Panginoon ang gagawin po na chemo at therapy na bibigay po kay Sir Danilo Esguera. Samahan niyo po siya Panginoon at patuloy na bigyan po siya ng sapat na kalakasan sa kanya pong gagawin po na procedure po na ito. Si Ronald Medford na meron pong chronic kidney disease, siya po inyo pong patuloy na bigyan Panginoon ng kagalingan. Si Bert Ronquillo, si Samson Lacambra, Marian Dayan Malubay, si Sister Gloria Blaze sa kanya pong stroke. Ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, ay inyo pong patuloy na bigyan po ng kagalingan at hipuin po ang kanila pong mga pangangatawan. Amin din po nilalapit po sa inyo, Panginoon, si Sister Gemma Muya sa kanya pong operation. Christina Aguilar, Emerson Parcon, Stelia Masunyak, Monsayak, at Sister Susana Garcia and Elma Santos, na sila po Panginoon ay patuloy na samahan sa kanila pong mga pagpapagaling at bigyan po sila Panginoon ng kagalingan at kaginhawaan. Amin din po nilalapit po sa inyo Panginoon ang aming mga kapatid na nag-undergo po ng operation at bigyan po sila Panginoon ng agarang recovery. Si Sister Nimpa Limbaro, Lina Baredo, Susie Caranza, Jerry Lee Goneo at James Cahobe. Panginoon, samahan niyo po sila sa kanila pong pagpapagaling na Panginoon, magkaroon po sila ng sapat na lakas at makarecover po sila Panginoon sa kanila po mga operasyon at maghilom po Panginoon ang kanila po mga sugat. At sa araw po na ito Panginoon, muli tinatalaga po namin ang aming mga sarili po sa inyo. Samahan po kami ng banal na Espiritu sa buong maghapong ito upang magawa po namin Panginoon ang inyong pong banal na kalooban. At amin pong dalangin Panginoon na ang araw na ito ay maging productive po kami. At ilayo po kami Panginoon sa anumang mga kapahamakan. Ilayo po kami Panginoon sa mga tukso ng amin pong kaaway. At amin pong dalangin Panginoon na ang araw na ito ay maging pagpapala po sa amin. At ang pag-iingat po ng mga piling anghel ang amin pong maranasan sa buong maghapon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na
maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen! Amen. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the nation, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What
Amen. Pastor Orlan, for closing prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang po ito, nagpapasalamat po kami na inyo pong ginabayan ang aming pong morning devotional, God First Morning. Salamat din po sa mga testimony, mga devotional namin pong napakinggan at saka sa Council of Stewardship. Na po Panginoon, makintal ito sa aming puso't isipan na patuloy kami, Panginoon, na maglingkod sa inyo, abutin ang mga kaluluwa na nangangailangan ng pabalita ng kaligtasan. At nawa, O Diyos, i-bless niyo po ang pong mga minamahal mga kapatid nandito sa Zoom at sa Facebook, sa Adventist Mission, sa YouTube na nakikinig, na sumusuporta na sa God First Morning ay patuloy na ito'y lumago kaming sama-sama, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo at kami tumatag ang aming pong pananampalataya. At nawa, O Diyos, ay patuloy kaming ingatan ninyo sa araw na ito, sa aming pong mga iba't ibang ministeryo na aming pong ginagampanan. Ang blessing ay aming pong maranasan at ang pakikisama po ng Banal na Espiritu aming maranasan sa buong maghapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagpatawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Chanting po tayo mga kapatid. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's vision, pursue His vision through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Amen. Put God first and you will never be last. Ang ating pong benediction verse ngayon ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11 and 14. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Thank you po mga kapatid sa inyong patuloy na talaga. God bless you. Thank you po Sir Edmond, Sir Melvin. Good morning. Sa lahat ng mga pastor. Good morning po, everyone. Good morning. Good morning, Jaira, Gabriel. Good morning. Ingat po. Iyan, no? Yung po, hindi ka nagatulog kay Ito mo, yung pinakamalaki na. Brother Edmond, good morning po. Desasal po mga kapatid. Bukas po ulit mamaya sa ME. Pastor Seth, ingat sa Bye-bye pagdadrive. po. Good morning. Good Good morning. morning din sa inyo dyan. Good morning sa inyo. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat po. God bless po. Pastor Seth, Pastor Rovel. Salamat Good morning po. Brother Melvin. Ingat po kayo. Salamat Lahat, God bless po sa ating lahat. Mamabay ka dyan. Good Bye morning po. Salamat. Good morning po, Brother Melvin and Brother Edmond. Sir Edmond, thank you po. Thank you Sige po. po. Okay Tayo po. lahat ay Bye po mag-ingat. tayo. Out na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye.
At dyan po natatapos ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito at alam ko na kayo ay tumugon sa invitation ni Jesus na muling kumunik sa umaga na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God First Morning po sa ating lahat.